Kyle, magtapat ka nga sa akin. Para saan ba to? Surprise! Napamang si Athena nang sa halip na ang pamilyar na boses ni Kyla ang sumagot sa kanyang tanong ay ibang boses ang narinig niya. Nawala rin ang pamilyar na mga kamay na kani-kanina lang ay marahang umalali sa likod niya. Ibang mga kamay ang pumalit. Walang dudang pamilyar din sa kanya ang mga kamay na iyon. Pero bakit? Bakit ang naunang mga kamay ang mas hinap-hanap niya? Ang init at kapayapa ang hatid niyon ang parang mas gusto niyang maramdaman ngayon. Inalis na natin ang panyo na tumatakip sa mga mata. Dahan-dahan siyang dumilat. Gaya ng inaasahan, si Sandro nakita niya sa kanyang tabi. Agad niyang hinanap si Kyla. Nakita niya ang lalaki na naglalakad na palabas ng restaurant. Kyla, bulong niya. Para naman nakaramdam ang lalaki nang lumingon sa kinaroroonan niya si Kyla. Gumuhit ang matipid na ngiti sa mga labi nito na hindi umabot sa mga mata. Bahagya pa itong tumango bago nagpatuloy na sa paglabas ng restaurant. Hahabulin na sana niya ang lalaki na may mga palad na pumigil sa kanyang braso. Natigilang napaharap ulit siya kay Sandro. Ang isip niya ay nanatili sa nakitang malungkot na mga mata ni Kyla. How could Sandro be so insensitive? Hindi siya sigurado kung totoo ang mga obserbasyon ni Gina tungkol sa nararamdaman ni Kyle para sa kanya. Hindi niya alam kung totoong pag-ibig nga iyon pero alam niya na may punto ang ilan sa mga sinabi ng kaibigan na. She realized that only very moment that there was really something with the way Kyle looked at her. Ngayon na lang niya nakita ulit ang lalaki. Sinundo siya nito sa townhouse ng alas 7 ng gabi. May mahalaga raw silang kailangang puntahan Pagkatapos ay wala nang iba pang sinabi si Kyla. Pero sa buong oras ng biyahe, damang-dama niya ang tensyon sa pagitan nila. Pero sa kabila niyon ay masaya siya. Masayang nakita ang lalaki muli at nakasama. At excited si Athena sa naisip na magkakasama ulit sila ng lalaki. Pero agad din naglaho ang excitement na iyon kay tagal niyang hinintay ang ganung pagkakataon para sa kanila ni Sandro. Ngayon naririto na mismo ang fiancé sa kanyang tabi. Hindi na makapasa puso niya ang sayang inaasahang maramdaman. Ano ito? Formal na tanong niya at pasimpleng binawi ang braso. Inilibot niya ang tingin sa buong restaurant. Bukod sa 3 waiter sa isang gilid at sa orkestra, sila lang ni Sandro ang mga tao roon. Inayos sa paraang gusto ni Athena ang buong lugar. Pinaghalong cream at red ang kabuuan ng restaurant. Ang mga paborito niyang kulay. Walang makikita mga bulaklak sa paligid dahil allergic siya roon. Mabuti naman at kahit papaano mukhang natatandaan pa iyon ni Sandro ngayon. Dahil sa ilang mga pinuntahan noon, laging dadala ang fiancé ng mga bulaklak para sa kanya. Halos mapuno na makukulay ng mga lobo ang kisame habang napakarami na nakakalat na stop toys sa paligid mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki. Kahit papaano ay napangiti si Athena. Mahilig siya sa stop toy. Sa pinakasentro ng restaurant ay naroon ang mesa para sa dalawa. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nag-effort si Sandro para sa date nila. And she knew she ought to celebrate. Pero bakit wala siyang mahanap kahit nakatating na pagdiriwang sa puso niya? Di ba sinabi ko sa'yo, babawi ako? Ngumiti si Sandro. Pasensya ka na at ngayon ko lang nagawa. Kadarating ko lang halos mula sa Singapore. And Kyle suggested that napasingap siya. Sinasabi mo ba na si Kyle ang lahat ng gumawa nito? Hindi naman sa ganun, Athena. Mabilis na sagot nito. Ako talaga ang nagplano nito. Everything was set. Tinawagan ko pa nga yung flower shop para sa arrangement ng resort na bago kong binili. Doon sana kita planong dalhin ngayong gabi. Gusto kong ikaw ang unang makarating doon. Pero sinabi sa akin ni Kyle na allergic ka daw sa bulaklak. Naglihis ito ng tingin.
Sinabi din niya sa akin na hindi ka pwede mag-overnight sa resort ngayon dahil may mga nirarush ka daw design para sa bago mong kliyente. Kaya dito na lang kita dinala. Naisip kong mas okay nga dito dahil mas convenient at mas malapit sa townhouse mo. Napaka-thoughtful naman ng brother mo, no? At talagang alam na alam yung mga bagay sa akin. Mabuti pa ang kapatid mo. Kilalang kilala ako. Pero ikaw napahawak siya sa noo. Hanggang kailan mo ba ako sasaktan Sandro? Hanggang kailan? Lahat ng bagay tungkol kay Sandro ay inalam niya. Mula sa pinakapaborito hanggang sa pinakaayaw nito. Hindi niya hinihingi na kilalanin din siya ng fiancé sa paraang kilala niya ito. Pero ang ganito na kahit pa ang date nila ay iba ang nagplano. Parang hindi na niya kayang sikmurain pa. At si Kyla, bakit ba hindi na siya nagulat na ang lalaki nagsabi kay Sandro ng mga dapat gawin ng mga bagay na bilang fiancé ay dapat alam na nito. At nasasaktan siya para sa kanila ni Kyla. Mula noon hanggang ngayon, lumalabas na palagi nitong iniisip ang kapakanan niya. Samantalang si Sandro. Saan pupunta si Kyla? Hahabulin ko siya. Naghihinakit na tinalikuran ni Athena ang fiancé. Total naman kami pala dapat na nagdidate ngayon Since he was the one who set up this for me. God, ni hindi ko malang siya napasalamatan para sa mga ito. Sweetheart, I'm really sorry. Napahinto siya sa pagkakabang palayo nang mabilis na yakapin ni Sandro mula sa likod. Isang bagay na ngayon palang ginawa ng lalaki. Pangako, simula ngayon, tatandaan ko na ang lahat tungkol sa'yo. If I have to take notes, gagawin ko. Huwag lang ganito. Hindi ako mapakali sa Singapore kakaisip sa mga sinasabi mo sa akin bago ako umalis. Tapos nalaman ko na hindi ka nakapunta sa fashion show. I was so anxious. Lalo pat hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Kung kaya ko lang i-cancel ang conference at iba pang mga meetings ko, ginawa ko na. Please, huwag ka nang umalis. Ayusin na muna natin to. Hindi ko alam kung bakit pero natatakot ako ngayon Bahagyang humigpit ang pagkakayakap nito. Natatakot ako na baka nga bumitaw ka na. Huwag mo muna akong sukuan please. Magawan pa natin ito ng paraan, di ba? Iyon na yata ang pinakamahabang linya narinig na Athena mula kay Sandro. Mula pa ng una itong makilala. Inalis niya ang pagkakayakap nito para makaharap siya. Sige, hindi ako aalis. Pero bigyan mo muna ako ng isang magandang dahilan kung bakit hindi ako aalis sa'yo. Sige, bigyan mo ako ng magandang dahilan ngayon Ayusin mo ang sagot mo, utang na loob. Para masimulan ko na rin ayusin ang gulong nararamdaman ko. Bulo ng bahagi na kanyang isip. Dahil mahal mo ako. Mariing siyang napapikit. Minsan Sandro, subukan mo rin ilagay ang sarili mo sa sitwasyon ko para maging patas ka naman sa akin kahit papaano. You have this woman that you love so much for years now, but who takes you for the granted just as much. And when you were about to let go, pinigilan ka niya. Nang tanungin mo siya kung bakit, ang simple na nagdahilan niya is just because you love her. God, Sandro! Dumilat siya nang marinig ang pagsinghap ng fiancé. Sa isang iglap, biglang nahinto sa pagtugtog ang orkestra. Nadala siguro ng pagtataas ng boses niya at ng mga sinabi niya na noon lang niya ginawa. Nakakatawa, lahat ng first time niya pagdating sa mga negatibong emosyon o bagay, kay Sandro niya lahat naranasan. At makinig ka. Gusto na kita ngayon Na-realize ko yun itong nakaraang araw na bigla mo nalang itigil yung communication natin. I miss you. I miss every single thing that you do for me. Kahit yung good morning text mo, hinanap-hanap ko yun And that's a good start, right? Ngayon lang ako nagkakaganito, kaya ano? Sandro, kaya ano? Ibig sabihin,
Wala ka talaga ni katiting na nararamdaman para sa akin noon pa. Pero hindi ka malang tumutol sa kasal. Ano palang tawag sa ginawa natin these past years? Laro-laro lang. You have really been pretending in front of everyone all these stupid times? Hindi makapaniwalang sabi niya. Pakiramdam niya. Puputok na ang dibdib ng mga sandaling iyon. At ako naman itong si tanga. Naniwala na baka nga talagang busy ka lang. Pinaasa mo ako eh. Pinapaasa mo ako sa tuwing humaharap ka sa lahat ng kasama ko nang hawa ang kamay ko. Nawawala sa isip ko na arranged marriage lang iyon. Iyon pala. Was it really just business all this time that made you do that, Sandro? That made you say yes to the wedding? Bakit? Dahil ba natatakot ka gaya sinabi ni Daddy na mawawala ang connection ng pamilya natin sa oras tumagi ka sa kasal? Nang hindi ito nakasagot, nagsimula na pumatak ang mga luha niya. Pasensya ka na ha. Dapat masaya ako kasi nga you like me now eh. Diba? Finally. Maraming salamat ha. Hindi niya napigil ang haluan ng sarkasmo ang boses. Inabot pa ng 9 na taon para sabihin mong gusto mo ako. Alam mo ba hindi ko tuloy mapigilan na mag-alala. Baka abutin uli ako ng 9 na taon bago ko marinig sa mga labi mo na gusto mo ako, na kailangan mo ako. At panibagong 9 na taon uli bago mo sabihing mahal mo na ako. At saka ano ba sinasabi mong it's good start ha? Noon pa tayo nagsimula, Sandro. Noon pa nang pumayag mong pakasal sa akin. And we started with lies, with your lies. We started with an act. I have completely realized that now. And I don't want this to begin and end with an act as well. Hinubad na Athena ang engagement ring at inilagay sa palad ni Sandro. Hindi niya alam kung magagawa siyang pakinggan ng dada niya sa oras na umatras siya sa kasal. Lalo pat, ito ang original na nagplano ng kasal kasama mag-asawang Perez. Pero sa ngayon, wala na muna siyang pakialam. Hindi na niya kaya. Athena, pakinggan mo naman ako. Napapagod na itinaas niya ang kamay. Sandro, tama na. Tama na please. Nagmamadali na siyang tumakbo palabas ng restaurant. Pakiramdam niya, masasopokit na siya kung magtatagal pa roon. Dahil sinundo lang siya at kotse ni Kyle ang ginamit papunta sa restaurant, kinailangan patuloy ni Athena na maghanap ng taxi ngayon. Lalo siyang napaiyak sa tumitinding frustration. Nataranta siya nang marinig ang pagtawag na pangalan niya ni Sandro. Palatandaan na hinahabol siya nito. Pero ayaw na muna niyang makausap ito. Asan na ba yung mga taxing yan? Pag kailangan mo wala. Basag ang boses na bulong niya. Pagkaraan ay lang sandali, may humintong pamilyar na itim na kotse sa tapat niya. Kotse iyon ni Kyla. Bumukas ang bintana sa gawin ng lalaki. Lumantad ang seryosong mukha nito. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya iyon o bahagya talagang lumamlam ang mga mata ng lalaki na makita siya. Sumakay ka na. Wala nang sali-salita pa. Agad nang sumakay si Athena pagkabukas ng pinto sa passenger seat. Mabilis na pinatakbo iyon ni Kyle pagkatapos. Nang nakasigurong malayo na sila mula sa restaurant, bigla na lang din itinigil ang kotse sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang at kakaunti lang nagdaraan doon ng mga sandaling iyon. Napaharap siya kay Kala nang marinig ang pagbuntong hininga nito. Nahuli na nakatitig ito sa kanya. Maya-maya, kusa na itong binasag ang katahimikan sa pagitan nila. Marahan itong umiti at bagyang lumapit. Saka pinahid ang mga luha niya gaya ng dati. You can always ask me to distract you. You know? Napahikbi siya. Distract me. Hindi na niya kailangan pa magdalawang salita. Agad na siyang hinalikan ng lalaki sa mga labi. Ano ba itong ginagawa ko? Nais sa loob ni Kyla habang pinagmamasdan ang nakapikit na si Athena. She was kissing him back with tears in her eyes. Dapat pakawalan na niya ang babae kaysa tuksohin at udyokan pa makagawa ng kasalanan sa kapatid niya. Dahil bago pa man dumating sa buhay nito,
Nakaplano na itong ikasal kay Sandro. Hindi man ang babae at si Sandro ang mismo may plano niyon. Nakasisiguro siya na matutuloy pa rin iyon. Halos kilala na rin kasi niya ang mga magulang ni Athena, lalo na ang daddy nito. Alam niya na ipinilit ni Mr. Reyes ang gusto nito para lang maprotektahan ang kumpanyang minana at para mas palakasin pa ang kapangyarihan at mga koneksyon ng mga ito. Kung kay Sandro may kasal si Athena, masisigurong mapapanatili ang estado sa lipunan ng bawat miyembro sa pagitan ng dalawang pamilya. Ipilit man ang gusto, sino lang ba siya? Isa lang siyang ampon sa paningin ng lahat. Dapat ay nadala na siya sa nangyari sa mga magulang. Pero heto siya ngayon. Dapat ay inatid lang niya ang babae sa townhouse nito. Pagkatapos ay lumayo na ng gusto sa babae. Pero hindi niya mapilit ang sarili na gawin iyon. Lalo na ang puso na sa dinami-rami ng pagkakataon ay parang ngayon pa napiling magrebelde. Dahil miss na niya si Athena. Mabilis niya nakasanayan ang pagtawag rito noong magkaibigan pa sila. Ang pagtawag tuwing umaga para marinig ang malambing na boses nito ang isa sa mga bagay na inaabangan niya. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon para sa buong araw. Ang pagtawag sa babae sa gabi ay nag-aalis naman na maghapon niyang pagod. But then, the kiss happened and he could not force himself to call her again. Kahit gaano pa gustuhin dahil ayaw niyang mailang ito sa kanya. Pero aaminin niya na siya man ay sandali na distract sa ginawang paghalik kay Athena. Nagawa niyang ipalimot sa kanya ang pangarap na pagtakas sa lahat ng iyon. Dahil sa halik, mali man iyon, inasam ni Kyle na manatili na lang sa kung saan malapit ang babae. Nang tumutugon ito sa halik, ipinaramdam nito na kahit papaano, patas pa rin ang mundo sa isang gaya niya. And now, that Athena was kissing him back again. He felt like he was making things right for him again. At sa pagkakataong iyon, lalo magiging imposible na malimutan niya ang babae. Lalo na ang halik na iyon. Hindi si Athena ang unang halik ni Kayla. May mga nauna na rito. But kissing her made him feel like it was the first time he ever kissed someone. Ang malalambot at matatamis na mga labi nito. Ang mahinang pag-ungol at ang lahat-lahat ng tungkol sa babae. Parang may taglay na mahikang tumatagos sa kanyang puso. Mabuti na lang at hindi pa siya umalis sa restaurant kanina. Mabuti na lang at siya ang kasama ni Athena ngayon. Dahil sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay gusto niya iparamdam sa babae ang presensya niya. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang lalaki na nagmamahal dito. Gusto niya iparamdam na hindi lang si Sandro ang may kakayahang mapagpasaya kay Athena. Siya din. Kaya niyang mapasaya ang babae. At sa piling niya, hinding-hindi ito masaktan. Gusto nang lumaban ni Kayla. Gusto na niyang manindigan para sa pag-ibig at para sa kaligayahang matagal na panahon nang ipinagkait sa sarili. Gusto rin niyang bigyan ng pagkakataon ng babae para mapagpilian, para may ibang mapagtuunan ng pansin maliban kay Sandro. Gusto niyang si Athena ang mismo magpasya ng tama o mali. Gusto niya sa babae mismo manggaling kung titigil ba siya o hindi. Ipapaubaya niya ang desisyong dito. Kung sasabihin itong sumuko o tumigil na siya, titigil siya. Gaano man iyon kahirap. Susuko siya. Gaano man kasakit iyon. Bahagyang humiwalay si Kyle kay Athena. Idinikit niya ang noo sa noo nito. Hindi pala garantiya na dahil sinunod mo ang sinasabi ng isip mo, tama na magiging desisyon mo. Bakit ako? I followed my mind and I tried to avoid you. Halos pabulong na sabi niya. But it didn't feel right. It never felt right. Anong ibig mo sabihin? Athena, noon pa man, mahal na kita. Mahal na kita. Iyon ang ibig ko sabihin.
Bigla siyang natigilan sa sinabi ng lalaki at bigla siyang may naalala. The guy is in love with you. But, but that can't happen. Tutol ni Athena nang makabawi sa pagkabigla. Ikakasal na ako sa kapatid niya. At alam mong mahirap sumuway sa mga magulang ko, Gina. Lalo na kay Daddy. Minsan na akong pinagbigyan ni Daddy sa karir na pinili ko. Pero pagdating sa relasyon namin ni Sandro, gustuhin ko man sumuko. Alam kong hindi ko na siya madaling mapapayag. Maswerte na nga lang ako at nagkataong mahal ko si Sandro. Athena, noon yun, mahal mo si Sandro. Dahil kung mahal mo pa rin siya ngayon, hindi ganyan ang mga sasabihin mo sa akin. You should have told me instead that you don't love Kyla. Period. Pero imbis na iyon ay nag-aalala ka na agad tungkol sa posibleng pagsuway mo sa mga magulang mo. Inabot ni Gina ang kamay niya at magiliw ng ngumiti. Kung tatanungin ba ulit kita ngayon kung sino ang mahal mo at sasabihin kong huwag mo na muna isipin kung anong tama at mali, kung anong bawal sa hindi, anong sasagot mo? Kaninong pangalan sasabihin mo? Habang pinagmamasdan si Kyla, ay ang mga sinasabi ni Gina ang paulit-ulit naglalaro sa isip ni Athena. Kanino pangalan ba ang sasabihin niya? Hindi pa rin siya sigurado. Mahirap pumili. Natatakot siya na baka aksidenteng maging basihan ang katatapos lang niyang pagtatalo ni Sandro at ang sakit na pinagdaanan sa lalaki. Gusto niya na kung pipili man siya dahil iyon talaga ang sinisigaw ng puso niya. At sa oras na makapili na siya, bahala na. Pero gagawin niya ang lahat para ang sariling desisyon naman ang masunod at ang hindi ang sa daddy niya o kung kanino man. Ikinulong niya ang mga pisngi ng lalaki sa mga kamay. Masaya ako malamang mahal mo ako, Kyla. I was just hurt to know that during those time that I was crying for someone else, you were there by my side to see those things. Nasaktan akong malaman na nasaktan na kita noon pa. Dahil ayaw kitang masaktan, mahalaga ka sa akin. That's the only thing I can say right now. Marahan na yung hinalikan ito sa noo. Masaya ako na kasama ka ngayon. Masaya ako na nakikita kita. Masaya ako nang tumakas ako palayo sa sakit. Naroon ka. Masaya akong tumakas na kasama ka. I was happy to know that just like before, you were there to rescue me. Kinakailangan ko pa ng panahon bago sumagot. Maibibigay mo ba iyon? Masuyong ngumiti si Kyla. Hindi naman ako naghahangad na sabihin mong mahal mo rin ako. Masyadong mataas ang bagay na yun para hangarin ko. Besides, when I say I love you, it doesn't mean that you have to say you love me too. Dahil hindi naman ako humihingi ng ganun. Kapag sinabi kong mahal kita, ibig sabihin na yun nandito ako. Kaya huwag kang matakot dahil hindi ka nag-iisa. Na kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig sabihin niyon, pwede mo ako maging sandalan na nandito lang ako kapag kailangan mo ako, na maaasahan mo ako. At ang ibig sabihin niyon, ano man ang mangyari, ikaw lang nasa puso ko. Hinawakan nito mga kamay niya at hinalikan. Masaya akong malaman na kahit papaano napasaya kita. At masaya rin ako nang sumugol ako at umamin sa'yo. Humiling ka ng panahon. That's more the answer that I want to hear. Dahil ibig sabihin, you will reconsider. Ano man ang maging sagot mo sa mga susunod na mga araw, tatanggapin ko. Ang gusto ko lang naman sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, iba ang magdesisyon para sa akin, para sa puso ko. And I want that to be you, Athena. I love you. I love you so much. At gusto ko, ikaw yung mag-decide kung kakapit ba ako o lalayo sa'yo. Kaya hihintayin kita. Hihintayin ko ang sagot mo, maging ano man yun. Hindi na siya nakapagsalita pa. Pakiramdam niya. Nalulunod siya sa mga sinabi ni Kyla. Sa emosyon na ngayon ay malino naman nababasa sa mga mata nito.
Maya-maya, inapayak ulit siya. Niyakap niya ang lalaki. Agad naman itong gumanti ng mas mahigpit na yakap sa kanya. At sa kabila ng lahat, napakaswerte pa rin niya. Napakaswerte niya dahil may isang gaya ni Kyle na tumatanggap pa rin ng buo sa puso niyang paulit-ulit na nababasag. Mulat sa pola, bigay nila ng bigay ang lalaki. Panay pagbibigay ang ginagawa nito, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kay Sandro. At sa puso niya, umaasa siya na sana isang araw, ang lalaki naman ang makatanggap. Because Kyle had been giving for far too long, and he deserved to, at least, receive something in return. Lumipas ang mga ilang araw. Your design are really fantastic. I can't wait to see my daughter's wedding dress designed by you, Athena. Salamat po, Mrs. Lim. Sinikap ng umiti na Athena sa ina ng isa sa mga kliyente bago magalang na nagpaalam. Nagpunta siya sa isang sulok ng mansyon ng mga Perez kung saan mas kakaunti ang mga tao. Nang araw na iyon ay birthday ni Tita Nanit, ang ina ni Sandro at Kayla. Ngayon na lang ulit nagkaroon ng engranding party ang matandang babae. Sa nakalipas na mga taon kasi, mula ng mga comatose ang Tito Tax, naging pribado na lang ang mga selebrasyon sa mansyon. Pero ngayon daw ang taon para sa mga selebrasyon ayon kay Tita Nanit. Lalo pat, ilang buwan na lang ay ikakasal na raw sila ni Sandro. Mahigit 3 linggo na nakakaraan mula na magtalo sila ng fiancé sa restaurant. Pero hindi pa nagawang aminin na Athena sa mga magulang ang totoong sitwasyon nila. Sinadya niyang magpahaging minsan, lalo na sa daddy niya na nagkakalabuan na sila ni Sandro. Pero kampante ito na maayos daw nila ano man ang kanilang pinagdaraanan. Iginigiit nito na ano man ang mangyari, dapat matuloy pa rin ang kasal nila ni Sandro. Patunay na roon ang patuloy pa rin na wedding preparation nila. Mukhang kahit si Sandro ay wala pa rin inaamin sa mami nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakikita ni Athena na nag-e-exert na kahit papaano ng effort ang lalaki para sa kanila. Ilang ulit itong dumalo sa bahay niya pero hindi niya nilabas. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil si Sandro sa pagtawag sa kanya kahit hindi na sinasagot ang mga iyon. Napahugot siya ng malalim na hininga. Hanggang maaari, ayaw na muna sana niyang mapagkita sa mga Perez, lalo na kay Sandro. Pero para nakakaramdam ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang daddy. Sinadya pa siyang daanan sa townhouse niya para sabay-sabay na raw silang magpunta sa mansyon. Pero pagdating doon, sinadya na niyang lumayo sa mesa ng mga magulang. Nagkunwari siya nag-iikot sa paligid. Sigurado kasi anumang oras, lalapit sa mesa nila ang mga Perez at mag-uungkat ulit tungkol sa preparasyon sa kasal. Napabuntong hininga ulit siya at kumuha ng isa sa mga wine glass sa hawak na tray na nagdaang waiter. Marahan siyang sumimsim doon bago nababagot na iginala ang tingin sa napakalawak na garden ng mansyon. Hanggang sa sala niyon ay may mga tao. Mga tao na sa pagdaan ng panahon ay napapagod siyang harapin. Mga tao na panay negosyo at kung papaano pa mas magkakamal ng maraming pera at kapangyarihan ang pinag-uusapan. Mga tao na ginagawang basehan ang pinagmulan at katungkulan ng kapwa bago pakitunguhan ng mga ito. Hindi kaila-kaitina ang mga negatibong sinasabi ng mga ito patungkol kay Kyla. Isang bagay na sa nakalipas na mga taon ay laging nakapagpapainit ng ulo niya. Hindi kasi matanggap ng mga taong tinutukoy na nakapasok si Kyle sa sirkulo ng mga ito. Mga matabobor sila at napakataas ang tingin sa sarili na akala mo kung sino. Na parang hindi pa niya alam na ang ilan ay mga gold digger naman na parang gugustuhin naman ni Kyle na mapapilang sa mga ito. Kahit siya, isinusuka ang sirkulong iyon ang ipinagyayabang na mundo ng mga ito. Ni hindi niya alam kung paano iyon nasisikmura ng mga magulang. Siguro nakasanayan na lang ng mga ito, pero siya ay hindi.
At sa palagay niya, hindi siya masanay kahit kailan. Napahinto agad si Athena sa pag-inom ng alak nang makita ang kanina pang hinahanap. Magkasunod na dumating ang magkapatid na Perez sa mansyon. Nakaitim na Amerikana si Sandro habang nakasuot naman ng asul na Amerikana si Kyla. Parehong walang itulak kabigin sa kakisigan ng mga lalaki. Pero sa kung anong dahilan, sa isang partikular na tao lang tumutok ang atensyon ni Athena para tuloy sa sandaling nagkaroon ng bara sa lalamunan niya. Kyla, bulong niya. Sa mga nakalipas na mga araw, ang mga tawag at text message lang ni Kyla ang tinatanggap niya. Ang lalaki lang din ang hinahayaan niyang makabisita sa bahay o sa opisina. Araw-araw sila nagkikita maliban sa araw na iyon at gustong-gusto niyang marinig ang boses ng lalaki. Bumibilis ang tibok ng puso niya nang marinig lang ang boses ni Kyla. Hindi na naulit pa ang paghalik nito sa kanya mula nang umamin ng nararamdaman para sa kanya. At nakakahiyaman aminin, hinanap-hanap niya ang halik na iyon. Gusto niyang maulit-ulit iyon. Nanatili ang tingin ni Athena kay Kyla. Maya-maya, bumilis uli ang tibok ng kanyang puso. Pareho magaling magdala ang sarili ang magkapatid. Madalas, kung maglakad si Sandro, ay parang siguradong-sigurado sa lulugaran at gagawin. Habang si Kyle naman, simple lang na parang iniiwasan ng gusto na makaagaw ng atensyon na malabo mangyari dahil sa kagupuhan taglay. Kahit ang mga babae ay natahimik na dumating ang magkapatid at sa dalawa na lang nakatuon ng mga mata. Pinagmasdan niya kung paano dalhin ni Kyle ang sarili sa mapagpanggap na sirkulong iyon. Mas matipid itong ngumiti para sa lahat ng nadaraanan. Noon niya na-realize kung gaano siya kaswerte. Dahil sa dinami-rami ng tao, lumalabas na silang hinahayaan ng lalaki na makakita ng buong buo ng ngiti nito. Naglakad sina Kyle at Sandro papasok sa mansyon na sa palagay niya ay para batiin ang ina at ibot ang dalang mga regalo. Pagkaraan lang ilang minuto, lumabas si Kyle na parang may hinahanap. Hindi nagtagal ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nakaligtas kay Athena ang pangingislap ng mga mata ng lalaki. Pero parang sandali ito nag-alinlangan bago naglakad palapit sa kanya. Hindi na tumigil sa malakas na pagdabog ang kanyang dibdib. Habang naglalakad ito, nabigla siya sa iba pang mga nakita kasabay ng pagdagsa ng mga realisasyon sa sistema niya. Hi, my princess. Sobrang ganda mo. Halos pabulong lang ang sabi ni Kyla para makasigurong walang iba nakakarinig. Nakasuot si Athena ng simpleng puting gown na humahakap sa katawan niya. Sleeveless iyon at nagpalitaw na malaking bahagi ng kanyang likod. Isa iyon sa mga disenyo niya na mas maging kapansin-pansin dahil nakatali pataas ang buhok. Mula pa nang dumating sa party, ilang ulit na siyang nakatanggap ng mga humahangang tingin mula sa mga lalaki. Ilang ulit na rin siya nakatanggap ng mga papuri. Pero iba ang dating nang si Kyle ang mismong pumuri sa kanya. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Tinitigan lang niya ang lalaki. Hindi makapaniwala sa nararamdaman. Bigla ay napakarami niyang gustong sabihin. Gusto niyang tawirin ang natitirang distansya sa pagitan nila at yakapin si Kyle ng mahigpit na mahigpit. Pero hindi pwede. Lalo pa ngayon, nadamang-daman niya na unti-unti na naaagaw na nila ang atensyon ng mga bisitang naroroon. Ay, nag-alis siya ng bara sa lalamunan bago nakuhan sumagot. I think, kailangan ko na umuwi ngayon. Naglaho ang kinang sa mga mata ni Kyla. Pero sisiguraduhin mo lamang, nasusunod ka sa akin agad. Pakiramdam ni Athena ay nadadagdagan ang liwanag at kislap ng buong paligid nang makita ang pagginang uli ng mga mata ng lalaki.